Ayan guys, pagising ko sa umaga, pinaandar ko siya. Ayan, ayaw umandar. Ito yung ating gagawin muna ngayon. Tingnan natin kung anong naging problema. Buksan muna natin itong kanyang air cleaner. Tingnan kung may bubugang gasolina kapag binumba-bumba natin itong kanyang accelerator dito. Kung may lalabas na gasolina. Yan guys, mayroon naman. May bumubuga na gasolina naman. Ayan, kapag may gasolina, check naman natin yung kanyang kuryente guys, kung may kuryente siya. Tatanggalin natin itong kanyang distributor cap. Ayan guys, contact point type pa itong ating distributor. Ayan, check natin kung may kuryente. Sa pag-check ng kuryente guys, ganito lang ako mag-check. Tinitingnan ko kung may spark itong kanyang contact point. Kapag inikot natin yung kanyang flywheel, dapat yan may spark yung kanyang contact point guys. Dapat yan guys ay sa tuwing maglalapat at maghihiwalay itong kanyang contact point, yung tip ng contact point ay dapat ay mag-i-spark yan guys. Yan guys, ikot-ikutin natin itong kanyang flywheel. Gagawin ko dyan guys ay balik-balik ko lang itong kanyang flywheel para mag dikit at maghiwalay ang tip ng contact point. Dapat yan guys ay may spark. Kapag wala, ibig sabihin guys ay hindi na gumagana itong ating contact point. Yan guys, wala siyang spark. Isa pang pwedeng gawin nyo guys kung mag-check kayo ng kuryente, pwede rin dito guys sa high tension wire tayo mag-check ng kuryente nya. Ganito lang yung ginawa ko para madali kong ma-trace guys. Kahit ako lang mag-isa, malalaman natin kung may power pa tong kanyang contact point. Kasi kapag dito tayo nag-check sa high tension wire, kailangan pa nating i-redundo yung ating makina. Pwede rin guys, ikot-ikutin nyo lang tong kanyang bulante sa tuwing maglalapat at paghiwalay itong kanyang tip ng contact point. May lalabas dapat yan dito guys na kuryente. Ilalapit nyo lang dito sa kanyang body, tapos ikot-ikutin nyo yung bulante nyo. Dapat yan may lalabas na kuryente guys. Ayan guys, na-confirm ko dito na wala na. Kahit nilihan na natin tong tip ng contact point, wala pa ring supply guys. Hindi siya nag-i-spark. Dahil nga wala nang spark tong kanyang contact point, palit tayo ng contact point. May contact point tayo dito sa isang distributor. Yan, kunin natin to guys, kabit natin doon. Ayan guys, ito yung ating ipapalit. Palitan natin ng contact point guys. Ikabit na natin yung ating contact point. Lagyan na lang natin ng clearance. Ito yung ating tinanggal.
Nangatan ko lang siya ng lagaring bakal. Ayan, pwede natin higpitin. Ayan. Ayan ang clearance niyan guys. Yan guys, ay ang nilagay nating clearance sa kanya ay sa pillar gauge guys ay ano, yan o, 0.70 mm. Ayan. Ayan guys. Pwede rin dyan guys ay kung wala kayong pillar gauge, ang gamitin nyo ay ano, talim ng lagari. Ayan, talim ng lagari lang guys, pwede na. Take note guys, sa paglagay ng clearance ng contact point, maaring magbago yung inyong ano, timing, yung timing ng ating distributor dito sa ating flywheel. Kung yan guys ay hindi pa kayo nagpapalit ng inyong contact point ay nasa 8 degrees before top dead center, maaring mag late yun guys or mag advance. Nakadepende pa rin yan guys sa inyong clearance dito sa inyong contact point. Kaya kailangan yan guys ay magpanibagong ano kayo, timing. Kung ano yung timing na ginagamit nyo doon sa inyong flywheel, kailangan yan guys ay i-timing nyo ulit. Gamit ulit tayo ng ano dyan, ng timing light, para mailagay natin sa tamang timing. Try na ulit nating paandarin, tsaka i-timing na lang natin ulit ng panibago. Ilagay natin sa tamang timing guys yung ating flywheel, kasi ang standard na timing nito guys ay nasa 8 degrees before top dead center. Yan yung standard na timing nito. Pag gumagamit kayo guys ng ano, manifold vacuum advancer, ayan ay mag-a-advance yan guys ng mga 20 degrees before top dead center kapag ikinabit natin tong kanyang manifold vacuum advancer. Ayan, kapag gusto nyong nasa 8 degrees guys before top dead center, tanggalin nyo muna to, itong manifold vacuum advancer nyo, itong hose, para makuha nyo yung tamang timing guys, para mailagay natin sa 8 degrees before top dead center. Tapos ilagay natin tong manifold vacuum advancer. Medyo tataas ang andar nyan guys kasi nag-advance siya. Mag-a-advance yan guys ng mga 20 degrees before top dead center kapag ikinabit natin tong kanyang manifold vacuum advancer. Ayan. Ayan, paandarin na lang natin, tsaka timing ulit natin. Binuhay natin yung ating vacuum advancer kasi nga mas responsive siya guys kapag buhay itong kanyang manifold vacuum advancer, lalo na kapag malamig yung ating makina guys, sa starting sa umaga. Ayan, malaking tulong tong ating manifold vacuum advancer. Hindi siya nahihirapan mag start guys kahit malamig yung ating makina, kaya binuhay natin tong ating manifold vacuum advancer. Hindi katulad kapag wala itong ating vacuum advancer, ito lang yung gumagana, yung ported vacuum natin,
hirap na hirap mag-start yung ating makina guys, lalo na at malamig. Gaya niyan sa umaga guys, sa starting natin sa umaga, malamig. Kapag itong ported lang itong ating gamit, medyo hirap siyang umandar. Tsaka kailangan nyo pang magpainit guys bago siya gumanda yung andar niya. Tsaka manginig guys kapag wala itong ating manifold vacuum advancer. Hirap na hirap siyang umandar. Kaya binuhay natin tong kanyang manifold vacuum advancer. Tapos kailangan mo pang bumba-bumbahin yung ating gas pedal para gumanda yung andar. Kasi nga hirap na hirap siyang umandar guys. Minsan namamatay pa siya kapag wala itong ating manifold vacuum advancer. Ayan, kaya binuhay natin to guys, itong kanyang manifold vacuum advancer. Malaking tulong to sa makina guys, kasi nga advance na siya agad kapag pina-start natin. Pero kapag medyo mataas na yung inyong andar, bumabalik yan sa tamang timing guys, kasi nawawalan ito ng vacuum. Ang gumagana na lang ay itong ating ported vacuum advancer. Kaya huwag kayong mag-alala guys kung baka iniisip nyo magsubra ng advance yung ating distributor kapag gumagana itong ating manifold vacuum advancer. Hindi guys, kasi nawawalan ito ng vacuum kapag medyo mataas na yung ating RPM. Ito na lang yung gumagana sa kanya, ported vacuum advancer. Kaya mas maganda guys kung bubuhayin nyo yung ating manifold vacuum advancer. Ayan, testing natin, paandarin natin guys. Malamig pa itong aking makina, walang start yan guys, hindi pa yan napa-start. Ayan, malamig yan guys, malamig. Ayan o, kapitan natin tong tambutso. Ayan, malamig yan. Try natin start. Ayan, testing natin start kung aandar na itong ating unit. Yan guys, okay na yung ating unit. Umandar na ulit. Ang naging problema guys ay yung ating contact point.
napundi na yung ating contact point guys, kaya nagpalit na tayo ng bago. Ayan, mas maganda guys kung bibili kayo ng contact point ay yung Denso na. Minsan kasi may contact point na ano, replacement lang, yung walang brand guys. Mas maganda yung Denso guys na contact point kung bibili kayo. Ayan, okay na yung ating unit, umandar na ulit. Sana ay nakatulong sa inyo tong video guys, at na-guide kayo kung ano yung dapat nyong gawin kapag ganito yung naging problema, ayaw mag-start nung inyong unit. Ayan guys, paki-like na lang po itong aking video, tsaka paki-subscribe nyo na lang po yung aking channel. Maraming salamat po.